So mga kababayan, pag-usapan natin ang, ayan, ano ba, Inday Sara i-impeach nila. So magsasalita na, religious group, magsasalita na ba? So anong gusto niyong unahin natin? So unahin muna natin yung impeachment na gustong gawin ng mga mainit na, na balita. Sabi ni Andy Ubaldo, subukan nila. So mga kababayan, okay. Alright, so inuutusan na ni Liza Tanas at ng bangag na gobyerno na i-file na ang impeachment, okay? Ayan, i-file na ang impeachment laban kay Inday Sara. Okay? Dahil nga ngayon ay talagang nakikita nyo yung suporta ng taong bayan kay Vice President Inday Sara at recently nga mga kababayan ay nagsalita ng sunod-sunod si Inday Sara na dapat ang pamumuno sa ating bansa ay hindi motivated sa pagkamkam ng cash o ng maraming pera, ng pulboron, di ba? At ng paglaklak ng champagne. So dahil nakikita nila na mukhang aarangkada na ang 32 million na supporters na tunay na bumoto kay Inday Sara, ay nararamdaman na ni Liza Tanas na matuluyan ng mawala sila sa pwestong nakaw, sa pwestong inabuso nila. So ngayon mga kababayan, pag-usapan natin etong plano nilang pag-impeach dahil nataranta na sila Butod, naranta na si Bangag, sa kabila ng kumakalat ngayon sa nagba-viral actually sa social media, yung nguso ni Marcos Jr. Actually, nailabas na yan dati, pero nung nagsalta nga si Miss Cathy Binag, in interview natin, talagang bumabalik yan. At nagba-viral talaga, at nakikita, kahit magbulag-bulagan yung mga yawa na yan, nakikita ng taong bayan na huling-huli sa akto na si Marcos Jr. ay may white powdery substance. Kaya dahil sila ay naalarma, mga kababayan, ay gusto nilang i-impeach. Unang-una, sino ba ang mga ang mga pwedeng i-impeach? Number 1, Pangulo. Diba? Actually, yung Pangulong Bangag siya dapat ang ma-impeach. Diba? Vice President. Okay? Mga Supreme Court magistrates. Okay? Yung mga nasa COMELEC, sa Ombudsman. So, yan mga dapat ini-impeach. Ngayon, mga kababayan, mga palangga ko, ano ba yung grounds? Ano yung pinaka-grounds ng pag-process o pag-file ng impeachment dito sa presidente o sa vice president at sa iba pa? So, laging sinasabi nila, culpable violation of the Constitution o paglabag ng saligang batas. Ano ang nilabag ni Inday? Tanungin natin. Ano ang nilabag ni Inday na saligang batas? Okay? Yun yung sinasabi nila na yung tungkol dun sa 11 days na pag-spend ni Inday ng kanyang budget na galing sa approved by the Office of the President. It's not legal, it's not illegal. Legal kasi naipaliwanag na ng ating mga magagaling na abogado na ang budget, okay? Ang budget ng gobyerno ay ginagastos taon-taon. Ang budget ng official katulad ng Vice President o ng President ay ginagastos taon-taon. At gagastusin mo sa tama. Kaya nung binigay nila yung budget na yon is December 19. So natural, ilan ang natitirang araw sa December? Di ba? After ng 19, di ba? 11 days. Kaya 11 days, mga kababayan, 11 days, in-spend yung perang yon dahil kailangan mong spend. So ano ang violation ni Inday Sara doon? So yun ang gagamitin nila ayon sa ating source, ayon sa ating puting ahas. So isa yon sa grounds na para magpaghain ka ng impeachment. Number 2, treason o pagtataksil sa taong bayan. Teka, bago ako mapunta dito sa paglabag sa saligang batas, si Marcos Jr., lahat ng anggulo ng batas ay nilabag niya. Sa paggamit pa lang ng pulburon, okay, ng white t-shirt, ng Coca-Cola,
sa ipinagbabawal na pulburon, ipinagbabawal na white powdery substance, yan ay paglabag sa saligang batas dahil yan ay kulong panghabang buhay. Kung pwede nga lang, gitay ang kaparusahan na yan. Kung meron ditong naglabag ng saligang batas, walang iba kundi si Marcos Jr. Si Inday ba, nakita ninyo na may naiwan na white powdery substance sa kanyang nguso? Wala. So, yung impeachment na ito dapat kay Marcos Jr. ito matagal nang inihain. The problem is, hindi nga tayo manalo-nalo dun sa Kongreso dahil yung buwaka ng inang tambaluslos na pinsan ni Marcos Jr. na ganid sa pera ng bayan ay sinungalingal niya na ang pera sa mga halos lahat ng mga kongresista para hindi makapag-file ng impeachment, para busog-lusog sila lahat sa pagkamkam ng pera ng bayan. Okay? Okay ba audio natin, mga kababayan? Okay? Tignan natin. Baka, okay ang audio natin? Mag-message na kayo dyan. So ngayon, mga palangga, kung meron mang nagtaksil dito, ang Bangag Jr., mga kababayan, ang pinakabangag na huling-huli ng drogista, pulburonic, smuggler, kidnapper, lahat na. So siya dapat ang hainan ng impeachment. Number 2, na grounds, di ba? Treason o pagtataksil sa bayan. Sino ang nagtakil sa bayan nang pinaglulukon niya na during the campaign na kayong mga OFW, kapag siya ang namuno ay hindi na kayo pupunta ng ibang bansa para magtrabaho, kundi choice mo na lang. Kumbaga, hindi na siya necessity dahil gutom na gutom ang pamilya mo, hindi mo na kailangan pumunta ng ibang bansa para maging OFW, magpakahirap sa ibang bayan, kasi nga dahil kay Marcos Jr., ibabangon ka. Hindi ba pagtataksil sa bayan yan? Ang kasinungalingan niya na ibabangon kayo mga OFW. Hindi ba pagtataksil sa bayan, yang 20 pesos na pinangako niyang bigas, hindi ba pagtataksil sa bayan ang sinasabi niya sa kanyang SONA na may 5,500 flood control, na gumaso sila ng 1 trilyon mahigit, and later on hinagupit ng langit after 2 days, nalaman natin na wala palang master plan, wala palang flood control. Yan ang pagtataksil sa bayan. Yung pagtatraidor, pakikipagsabuatan sa ICC, kahit hindi tayo kabahagi sa ICC at gustong ipadampot ang Pangulong Duterte. Isinasama pa nga nila si Inday Sara dyan, and the rest na, na mga dinamay nila dyan. Hindi ba pagtataksil sa bayan ang pagtatraidor at pakikipagsabuatan sa banyaga? Kaya si Marcos Jr., mga kababayan, ang dapat ma-impeach, hindi si Inday Sara, but hindi naman magwawagi ang mga yan. Kasi uunahan, mga kababayan, nakarating sa akin, dahil nararamdaman na nila ang inyong tanis. Nararamdaman na nila na kayo ay pupunta na sa street at kayo ay magpahayag ng inyong boses. Kaya, ayon sa aking puting ahas, uunahan na nila next week, sa Monday, ay ipafile na nila ang impeachment complaint kay Inday Sara. Kaya you have to act as fast as you can, mga palangga, kumpara dito sa mga bangag na to. Wala po tayong laban sa Kongreso dahil ang pera ninyo, di ba, sila ang nagdesisyon ng budget, so definitely, ipapamudmud dito sa mga buwaka ng GNMS na mga traidor na kongresista ang pera ng bayan para umayon sa kagustuhan ni Liza Tanas at ni Tambaloslos at ni Bangag na i-impeach si Sara. Kaya sila ang mga taksil, mga traidor sa inang bayan. Ang pakikipagsabuatan ni Marcos Jr. para ibang bangbang kayo dyan, para ilatag kayo sa kaguluhan. Yan ang pagtataksil sa bayan. Ang pagnanakaw, ang pagiging mastermind nila sa kidnapping, sa smuggling, sa pulburonic, pagtataksil sa bayan yan. At yan ay severely, to the highest level, to the highest exponential power, yung kanilang graft and corruption o pagnanakaw at katiwalian. Yan, isa yan sa ground sa impeachment. Ano ang naiulat kay Inday? Nagnakaw ba si Inday? Katulad ng ginawa ni Bangag Jr. na sinasabi, again, balik tayo sa mga basura na ginasusan ng milyon, bilyon, trilyon pa nga, doon sa dredging project Eklabush na yon, na wala naman palang nangyari na pagbungkal ng mga basura kasi bumaha pa rin. Diba? Again, yung
800 billion ang program funds, yung pera sa PhilHealth, at sa iba pang mga ahensya ng gobyerno na naninanakaw nila at tinatanggap ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr. bilang bribe, okay, galing sa mga foreign investors. Okay? So kung meron man mga kababayan ma-impeach dito, walang iba o haina ng impeachment complaint kundi si Bangag Jr. dahil sila. Okay? Dahil si Marcos Jr., kaya nga nung pag-usapan namin ni Atty. Glenn Chong, yung pakikipagsabuatan ng asawa ni Marcos Jr. at pabor sa kanya nung election 2022, yan ang paglabag lahat sa batas at siya dapat ay matagal nang na-impeach kung ginagawa ng ating gobyerno, I mean, yung mga Congress at Senate, ang kanilang mga trabaho. Pero hindi nga nila gagawin kasi gusto nilang manatili sa pwesto. Ngayon, dahil naalarma sila sa inyo, naalarma sila sa mga alindog natin, mga kababayan. Kasi nga, di ba, lalabas na kayo. Itong kila Mother Pebos, dumadami na sila dyan sa EDSA, di ba? Kahapon, congratulations guys. Nagigising na ang mga tao. Nakikita na yung kahiyupan ng gobyernong ito. Kaya gusto daw kayong unahan. Okay? Gusto na nilang maghain ng impeachment para unahan ang inyong mga boses. Ha? Ano pa ang mga grounds dito, di ba? High crimes. Ano yung high crimes na ginagawa ni Bangag Jr.? Ang palayain ang mga polvoronic manufacturer, ang suportahan ang mga smuggler, ang mga hoarder, not only suportahan, that's their business. At ang tumanggap ng pera o pagkuha ng mga pera sa POGO operators, which is si Marcos Jr., si Lisa Tanas, sila Abalos, lahat yung mga inayupak na yan ng ganyang mga bangag na gabinete, ang promotor ng POGO. Kaya kung meron dapat ma-impeach dito at gumagawa ng karumal-dumal na krimen, walang iba kundi sila. Dahil sila ay napakasinungaling, nuknukan na mga bagag. Imagine ninyo, meron ng Coca-Cola dito, may white t-shirt na dito, may pulburo na dito, nagsisinungaling pa. May video na nagsisinungaling pa. Okay? Now, mga kababayan, alam mo, nakakagigil talaga itong mga to, pero huwag kayong mag-alala. Okay? Tignan ko lang, ha? Baka na-send na sa akin. Alright? Wala pa. Okay, tignan ko lang dito. At mayroon tayong tignan lang natin. Okay, wala pa. Baka bukas pa. Okay, anyway, mga kababayan, sila dapat ang ma-impeach. Hindi lang nga, sabi ko, kulang nga ang gurgur sa kanila eh. Kulang ang gitay sa mga ito. Dahil sila ang gumagawa ng mga karumal-dumal, lahat ng mga kasinungalingan. Perjury. Yung pagsisinungaling ni Marcos Jr. na may 5,500 flood control. Dapat dun pa lang, actually, impeach na siya eh. Yung pagsisinungaling niya, mga kababayan, na magtatayo siya ng 1 million houses every year pag siya ang naupo. Dapat, yun ay impeach na siya. Dahil traidor taksil. Yung sinasabi niyang mag-uupo siya ng magaling, lahat ng inupo niya, mga kawatan. Diba? Yung paninindak niya sa inyo, yung panggigipit niya sa mga tao, sa mga gustong speak out or speak up dyan sa mga kalsada na pinipigil, binabantayan ng mga pulis dahil utos ni Lisa Tanas. Yan dapat matagal na siyang impeach. Yung pag-uutos ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas, yung paglabag nila sa batas na inuutusan ang mga kapulisan at ang mga kasuladaluhan na umattend sa kanilang rally noong January 28, remember that? Para si Marcos Jr. ay suportahan at pagtanggalin sa mga trabaho nila or bigyan ng mga kaso itong mga government employees na to pag hindi sila umattend. Hindi ba dapat yan, impeach na siya? Matagal na dapat na ma-impeach si Marcos Jr. dahil yan ay paninindak sa mga taong nasa gobyerno na kapag hindi ka umattend, pag hindi mo sinunod, tatanggalin ka, liligwakin ka. Yung pag-uutos ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas na magkolekta ayon sa aking source kay Altenco during that time, last year pa yun, baka ngayon,
billion na kinukolekta. 150 million a week na bribe o extortion. Anong tawag mo dyan? Na binabribe kay Liza Tanas galing sa gobyerno ni Bangag, kay Marcos Jr. mismo. 150 million. Doon pa lang dapat kumilos na kayo. Wala na nga dapat impeach. Dapat peaceful revolution na ang dapat nasagot sa mga yan. Dahil paglulustay nila sa pera ninyo. At failure siya sa kanyang pamumuno, hindi lang dahil failure siya, dahil bobo siya or something. Dahil siya ay addictus, benedictus, na wala sa tamang katinuan. Siya dapat ang lumayas dyan o ma-impeach dyan dahil siya ay hindi nagpapatakbo sa bayan natin, dahil ang nagpapatakbo ang kanyang asawa, sinusubuan lang siya, sinasalaksakan lang ang kanyang ilong ng pulburon, gaganon-ganon lang siya ni Liza Tanas, ganyan. Lagi siyang bangag. Pagtatraidor, pagtataksil sa bayan, ang hindi ikaw ang namumuno, dahil ikaw ay hindi mo kayang mamuno katulad ni Bangag. Nakita niyo araw ng kagitingan, tumira pa. Tumira ng pulburon. Hindi ba dapat yan, hindi na dapat dumaan sa Congress ng mga MPCBs, dapat yan ay kumilos na kayo. Well, mamaya may good news naman tayo. Okay? So gusto ko lang iparamdam sa inyo mga kababayan. So kung i-impeach sila si Inday Sara, bakit nila gagawin at hindi sila magwawagi? Hindi magwawagi mga julol. Kasi nga, alam nilang failure, bangag si Marcos Jr. Yung eyewitness na si Cathy Binag. Follow niyo si Palangga, Cathy Binag. I think may YouTube yata siya. Kasi chef yan si Palangga eh. Di ba? Kanina nag-vlog siya. Actually, I encourage her. Sabi, Cathy, show your alindog. Pakita mong mas matapang ka kay Maharlika. Anyway, follow niyo si Palangga. Ngayon, mga kababayan, yung revelasyon, yung testimonya ni Cathy Binag na magsastand yan sa korte. Ay witness siya na siya ay inalok ni Lisa Marcos ng pulburon at yung party na yon ay si Marcos Jr. ay sumisingot. Although, that was long time ago, okay na sana di ba? Kung maganda yung ginagawa ni Marcos Jr., kung maganda ginagawa sa Pilipinas, we can forgive. Kahit siya kumpas niya na yon. Hindi. Huling-huli, sa araw ng kagitingan, imagine mo, araw ng kagitingan, yung pala araw ng kabangagan, na dito, ang pulbura dito, white powdery substance, ay nandito, mga kababayan. Okay? 6 years ago, may isang Slovak Prime Minister na dumaan sa aking, aking newsfeed, na may dinukot niya yung cellphone niya dito sa kanyang bulsa, nalaglag yung pulburon. But, I don't know kung natanggal ba yun or what, o baka nandyan pa rin. So, hindi nag-iisa si Marcos Jr. Di ba? Hindi siya nag-iisa sa mga addictus benedictus. Well, anyway, si Marcos Jr. ay kitang-kita ng PSG. Kitang-kita, nandun pa yung Amerikanong Palangga ko na kamag-anak ko, na aking kalahi. I don't know kung nakita niya. Sino yun? Anyway, kitang-kita, huling-huli sa akto, caught in the act, na si Marcos ay may naiwang residue dito sa kanyang pagiging addictus benedictus. Kaya bakit sila tahimik kay Cathy Binag, wala sagot ang DILG? Di ba, pabida si Abalos? O dapat sinabi nila, ay hindi yung tao si Cathy Binag. AI yan, robot yan. Ilang araw na, isang linggo na, wala silang sagot. And recently, may si Tio Moreno dyan, na si Cathy Binag ay nandoon sa birthday party ng isang artista na si Barbie Imperial. Okay? Actually, alam ko yun. Alam ko yun na nandoon si Cathy. Okay? But right now, I cannot comment. Maraming naganap doon sa birthday na yun. Yung mga abang-abangan ninyo, mga susunod naming interview. Okay? So, doon mong pagtagni-tagni, di ba? Doon mong pagpapatagni-tagni na si Cathy ay imbitado doon sa birthday na yun at nandoon si Sandro Marcos, di ba? Pinangalanan niya, ma-list lang natin, di ba? Kung usapan natin impeachment, dapat matanggal to mga pamilyang ito, talaga namang mga addictus benedictus, mga drogista, mga jutang limes. Di ba? Nandoon si Sandro Marcos. So, napaka-legit and credible ni Cathy Binag
Baka nga itanong ko kay Cathy Binag, Cathy, doon ba sa birthday ng artista na yon, tumira ba sila? Tumira ba si Sandro doon? Yun yung mga susunod nating katanungan. But anyway, wala si Bangag Jr. doon. Pero syempre, alam natin, at hindi na maikukubli na si Marcos Jr. ay ang lalaking Bongbong Marcos na sumisinghot ng pulburon doon sa videong ipinakita ko dito sa Los Angeles. Siya dapat ang ma-impeach dahil siya ay sindikato at sila ay nagsastock ng pulburon sa Malacanang na ito dapat ay nirerespeto ng namumuno, pero dahil bangag sila at power tripper at ramdam nila kanila ang Pilipinas, kanila ang pera ninyo, kanila lahat, at kaya nilang kontrolin ang taong bayan, ang mga nakaupo sa kanila, kaya nilang kontrolin ang mga tiwaling general, kaya nilang kontrolin ang mga kabinete nila dahil sinasaksakan ng pera eh. Kaya nga wala tayong laban kung yun ang aantayin natin na may magsalita na general o whatever na nakapwesto. Ang laban ng Pilipinas ay ang boses ninyo. Kayo dapat ang mag-impeach sa bangag na gobyernong ito. Kayo ang mamuno sa kalsada, kayo ang magsalita, mag-speak up, bit kayo ng flag, bit kayo ng kandila, o ang mga cellphone ninyo, tuwing gabi, kumanta kayo o anong gawin ninyo dyan para ipakita ninyo yung disgusto ninyo sa bangag na gobyernong ito. Ngayon, si Inday ang gusto nilang i-impeach. Si Inday ba ang nag-appoint ng smuggler na katulad ni Michael Ma? Si Inday ba ang nag-approve ng mga smuggling, nakipagsabuatan sa smuggler? Si Inday ba ang nagpakidnap dun sa 2 bata sa Turkey? Yun ay sabuatan ni Marcos Jr. at ng kanyang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. ng DFA, ng DOJ, ng lahat ng sangkot doon na kidnapin ang 2 batang yon. So sila dapat ang ma-impeach. Si Inday Sara walang kinikidnap na bata. Sa halip, in-expose nila ang mga bata nung si Inday ay pumunta sa Germany at inabuso nila ang kapangyarihan ng batas na in-extract nila. Magaling talaga ma-extract yung mga inayupak na. Kinuha nila ang CCTV doon sa immigration para ipakalat ang video ni Inday na, umalis kasi may bagyo, ganyan, tinakasan ng Pilipinas, Pero yun ay planned ahead of time. At hindi si Inday ang presidente. At bago siya umalis, even umalis siya o hindi, maayos yung kanyang opisina na kapag may dilubyo sa Pilipinas, yung delegation, ng pagbibigay ng ayuda o pagbibigay ng tulong, may bagyo o wala, it's already ready. Diba? So, umalis man siya. Alam mo naman si Inday doon ang magsagip ng mga nalunod o nang namatay dahil sa kasinungalingan ni Marcos Jr. na may 5,500 flood control. Diba? So, magaling si Lisa Tanas mag-distrongkar at si Marcos Jr. magbali ng batas. Ulitin ko, ang akin pong passport, ang aking US passport, mga kababayan, ay pinadukot din ni Lisa at pinakalat, hindi naman talaga kumalat, ay pinapost nila sa kanilang bayarang troll. Pero natakot ang mga buwaka ng ina, tinanggal. I-post nyo, ipakalat nyo. At nang makatikim kayo lalo ng kadyutahan nyo, pakalat nyo, total maganda naman ako dyan sa passport ko. Hindi naman ako nahihiya dyan sa alindog ko. Yan po ang gawain ni Lisa Tanas. Ginawa niya sa akin, ginawa niya kay Inday Sara, at kaya niyang gawin sa inyo. Sino ka man nanonood ngayon, kaya kang pagtripan ng mga bangag dahil sila ang may gumagawa ng mga karumal-dumal na mga krimen sa ating bayan. Sinungaling, lahat, kawatan, ano pa ba? Ano pa ba mga kababayan ang inyong asahan dito? So definitely, mananalo sila doon sa paghain itong impeachment complaint na ito kasi kailangan lamang ng 1/3 votes. Sa total of the Congress, ang mga congressman o mga jutang ginimis doon para iusad itong impeachment complaint nila. Diba? Para makarating sa Senado. Mga bayaran din yung mga jutang ginimis na yun. At sino ang mag-a-approve nito? Diba? Ihahain nila dito sa Secretary General ng House
then sino ang tatanggap niyan? Eh di ang Speaker of the House. Sino ang Speaker of the House o kawatan of the House? Si Tambaloslos. Sila magkakampi lahat. Hindi sila magkakampi para sa inyo, kundi magkakampi sa panggigipit. Kaya dapat yung mga yawa na yan, dapat matanggal ninyong lahat, mga kabayan. Ganyan ang plano nila by Monday. Okay? Kasi gusto nilang madaliin. Then, ano gagawin nila yan? Diba? Ihahain nila yung complaint na yan sa Committee on Justice. Again, sino-sino ang mga miyembro ng Committee on Justice? Sila-sila pa rin. Yung mga sinungalingalan nila ng pera ng bayan. So, syempre, ang drama-drama nila, himayin nila, si Inday ba, ganito, ganyan-ganyan, gagawan nila ng kwento, di ba? Kanilang, kunyari, himayin nila, kung ito ba ay may grounds, At kahit illegal ang kanilang ginagawa, kahit walang katuturan or insufficient grounds or evidence na pwede nilang, pwede nilang ibato ka Inday, insufficient nga eh. Definitely wala silang mababato. Kung si Marcos Jr. ang hahinan, dapat, sabi ko nga sa inyo, wala nang impeachment dyan. Taong bayan na ang magtanggal at maghila sa kanya dahil ipakita ninyo ang inyong boses. Kayo ang masusunod. Ang inyong hinaing, iparinig ninyo. At baka mahiya, pero walang hiya yan, then let your voice, diba, be heard and magiging tool hindi sa impeachment. Wala tayong laban dyan. Dahil lahat yan, sinungal-ngalan na nila. Yung kay Inday na impeachment na yan, na gusto nila ihain nila next week, actually palangga, hindi naman yan uubra kung matitino ang mga kongresista kasi wala mang grounds eh. Ulitin natin, hindi naman nangidnap si Inday katulad ni Marcos Jr. at ng asawa niya. Hindi naman nang smuggle si Inday. Hindi naman nagnakaw. Hindi naman nag-transfer ng mga pera sa offshore accounts nila. Hindi naman si Inday nagpanalo sa loto. Katulad dyan sa PCSO na magkakasabwat sila na sama-sama sila nagiging milyonaryo. Yung mga putang inang yan. Diba? Mas masarap kasi yung buo eh. Yung mga jutang ginimis na mga yan. So magkakasabwat sila. Sinong kawawa? Kayo. Kaya nga araw-araw ko kayong kinakausap, kung gusto nyong mawala ang mga bangag na namumuno sa inyo, lumabas kayo ng bahay ninyo, mag-speak out kayo, speak out, speak up, speak, dance sa kalsada at iparinig ninyo na tama na ayaw namin sa mga bangag. Okay? Dahil yung impeachment na yan ay lulutuin ng mga yan. Ano yung lulutuin? Susungal-ngala ng pera ninyo ang mga jutang jenemes na mga junganga ng mga kawatan, mga traidor, mga taksil na kongresista at senador, mga palangga. Yan ang inyong pakatandaan. At ito ay what? Illegal na pamamaraan ng pagtanggal sa isang leader, sa isang vice president na wala namang pinakida, wala namang inismagel, wala namang siningot na pulburon. Pero gagawin nga nila yan eh. Diba? Kahit, kita nyo naman, harap-harapan, illegal na pagsingot, walang hiya, ang kapal ng mukha mo, Bongbong Marcos, bangag. Wala kang kasing kapal, sana kunin ka na ni Lord bukas. O kunin ka na ni Satanas. Hahagupitin ka ng langit. Sinusumpa ko ngayong moment na ito. Hahagupitin ka ng langit. Tandaan mo, Marcos Jr., yung nakarecover ka sa muscle spasm mo, bukas makalawa, baka hindi ka na makapagsalita. Baka bigla ka na lang jumugsak dahil sa pagiging addictus benedictus mo, harap-harapan kang gumudugo, ang ilong mo may mga residue, wala kang pakialam sa Pilipino, ang pakialam mo lang kung paano ka makasingot ng pulburon. At ikaw ay taksil sa taong bayan, sa mga kapu-apuhan ng mga nakikinig ngayon. At yan ay paglabag sa saligang batas. At dapat na kayong kalusin.
dahil kayo ay salot sa inang bayan. Diba? Ano impeachment nila kay Inday? Mga palangga. Walang grounds. Kasi lang, natatarantas sila. Di ba sabi ko nga sa'yo, sila ang gumagawa, bribe, pagtataksil sa bayan, mga nangawala na ngayon, na mga all ages, na mga nakikidnap, magaling si Lisa Tanasya. Hindi pa, walang tutunguhan, yang pag-i-impeach sila kay Inday kung ang mga nasa Congress ay matitino. Kaya napakatama si Pangulong Duterte na dapat tunawin, lusawin na yung Congress na yan. Di ba naglindol dyan noong nakaraan? Hindi ba naubos sa Mayawan? Di ba? Sila ang salot sa bayan. You have to speak up, get up, and ipaglaban mo ang iyong lahi. Ipaglaban mo sa mga bangag na namumuno. Kung gusto mong magkaroon ng magandang future ang iyong mga anak, kailangan mong magsalita. May pinost si Third Floor, I think a week ago. Shout out kay Miss Pamela Pedrocha at kay Marlon Purificacion. May pinost sila dyan na yung isang bata na namatay. Bit-bit ng kanyang tatay, tinakas mula sa morgue. Napanood ko ngayon bago ko nag-vlog. Wala silang pangbayad sa ospital. Hindi nagamot kasi ayon sa doktor daw ay wala ng pag-asa yung bata. Kaya pinabayaan na lang. Yun ba ang gusto nyong maranasan nyo? Bit, niyayakap ng tatay. Wala na pong buhay. Mga palangga, wala nang buhay yung kanyang anak kasi tinanggihan ng doktor. Tinanggihan ng ospital. Ilang beses ko to sabihin sa inyo. Naging witness ako sa mga pang-aabuso ng mga doktor, mga palangga. Magsimula, sabi ko sa inyo na ako'y medrep. Nung naging student nurse ako sa Pabella, kinuwento ko na to sa inyo. Nanganganak ang isang 19-year-old. Okay? Batang babae. Long time ago. Okay? Nandyan ako. Tandang-tanda ko to. At ito, narinig yun na to. Siyempre, yung bata, yung 19 years old, nanganganak. Ano sabi ng doktor? Ginanon, hinampas yung ngitang ganyan, oh. Sabi ganon, ayan, kasi bata-bata mo pa, lumalandi ka na. You know what, mga kababayan? Ano ang sabi ko dun? Pinaginitan ako dun dyan sa Pabella. Ano ang sabi ko dun? Sabi ko, Dok, sabi ko ng ganon, wag naman po, sabi ko ng ganon, kawawa naman na yung bata, kawawa naman yung batang babae, hirap na nga, tapos ginaganon nyo pa. Pinaginitan ako, sinumbong ako sa CI ko. Ay dinagdahilan ako, mga jutang gininis. Yes, kaya po ganito yung laban ko. Na-witness ko ang injustice, na-witness ko ang pang-aapi. Diba? Hindi naman lahat ng doktor, may mga mababait naman, in fairness. Na-witness ko, nanganganak na, nakabikangkang na yung bata, yung 19-year-old lady. Tapos, hirap na hirap pa, gaganunin ka. Gusto ko nga jatayin yung yung doktor nung time na yon. Gusto ko siyang burgurin doon Siya yung you know what I mean? But anyway, I'm just telling you my story sa mga injustice na nakita ko sa Pilipinas. Kaya po ganito yung pakiramdam ko. Namamatay ang inyong mga lolo't lola, mga anak na tinatanggihan ng doktor na hindi naman dapat sila babawian ng buhay dahil yung 90 billion na yan sa PhilHealth. Yung maya-mayang nananalo sa loto, yung mga smuggling money, yung mga tinatanggap ni Lisa, dapat yan sa inyo mapunta. Why si Cathy, why ako, why si Agent, why lahat ng mga maiisog kayo, bakit kami nandito? Dahil ayaw namin ng ganitong, ng ganitong Pilipinas na yung pera ninyo inuubos sa party, pang bayad sa mga artista. Ilang bayad sa mga artista pag nag-perform? 800,000 to 1 million. Ang iniinom nilang alak, nasa 50,000 per bottle. Diyan sa Malacanang, pera nyo yan. Sila dapat ang ma-impeach. Nag-hire pa ng mga Pocahontas para tsak-tsak chenis dyan sa loob mismo. Mapa-Congress, mapa-Senado, mapa-saan man, nag-hire ng mga Pocahontas
pinapasinghot ng pulburon, binababoy nila ang bansa ninyo. Kaya gusto nila akong gurgurin. Gusto nila tayong gipitin lahat. Gusto nila tayong patahimikin. Kasi gusto nilang manatili na magiging bangag kayo. Then it's your choice. And now, hindi yan sila magwawagi sa pag-impeach kay Inday Sara. Kasi you people will act now. Kita nyo naman, hindi naman kayo bulag na si Marcos Jr. mayroong pulburon dito. Yung ginagawa nilang pag-impeach kay Inday Sara ay motivation by what? Political motivation, and of course, pera motivation, pulburon motivation, at bartik motivation. Okay? Paglaklak ng alak, chupa-chuchu, lahat na lang ng kalaswaan nasa pamilyang Araneta Marcos na buong pamilya, halos nila ay sumisinghot ng polvoron. Buhay na witness si Cathy Binag. Kaya ano ang solusyon ni Marcos Jr.? Imbis na hair follicle test, publicly, openly. By the way, I challenge Miss Cathy Binag. Kausap ko siya kanina. Sabi ko, girl, sabi ko palangga, magpa-hair follicle test tayo. Ako diba sabi ko sa inyo, may schedule na ako. I will do it next week. Yeah? Hindi pala pwede i-live yun. I-record ko. Yeah? Ay challenge, papakita natin kung sinong bangag dito. For sure, yeah? Imbis na gawin ni Sandro ng kanyang pamilya, ng nanay niyang Bartek Polboronic, si Kuting Jr., si Marcos, magpa-hair follicle, ay i-impeach na lang natin si Inday. Sindakin na lang natin si Cathy. Imbis na maging responsable siya sa taong bayan o para matigil na itong issue na to sa pagiging bangag ko, eto ipipresent ko yung sarili ko. Bakit ayaw ni Marcos Jr. i-present ang sarili na? Bakit ayaw niyang kasuhan si Cathy Binag? Kasi ano yan libelous kung hindi totoo. 1 week na. Bakit yung pulburon na yan na sinasabi? Ito, balikan natin. Diba, nung last week, kung gusto talaga nila akong panagutin dahil ako'y, sabi nila, ito ay AI, yung video ko. Ang sabi dyan ni ano pangalan nito? Ni DND, yung DND secretary, okay? At ni DILG. Ano ang sabi ng mga, ano na yan? Ano ang sabi ng mga walang iya na yan? Makikipag-ugnayan kami sa Amerika, kasi ito ay what? Ano sabi ni Gubo? Ni Gubo, anong pangalan yan? Ganyan. Ito ay AI, hindi maganda ito, ina-undermine ng presidente, gusto nilang i-destroy, gagawin namin lahat, tatayo kami ng task force Chuchu, task force Pulburon, at padanagutin namin ang nagpakalat ng bidyong ito, huwag niyong i-share. Ang lahat daw ng ang lahat daw ng involved, ako lang yung involved. Ako lang mag-isa, ako lang yung nag-present doon. Nasaan na? Yun lang inaantay ko, na magbakbakan kami ni Marcos Jr. dito sa Amerika. Dahil sabi nila, di ba, kakasuhan nila ako patungkol dyan sa pulburon na yun, makipag-ugnayan sila sa Amerika. Yun ang favorite kong gawin nyo. At nang ma-present ko yung authentication niyan. Well, by the way, I will present it anyway kahit hindi nyo ako kasuhan. Just wait for that. Although napatunayan yan, 2 na ang authentication yan, mga palangga. Actually, marami pa eh. Well, yung deepware, but so set aside the deepware. I will give you a black and white. I'm telling you. Okay? So, ngayon, ang ginagawa nila, sinisindak kayo para matakot kayo, di ba? Nagpasindak ba ako sa kanila? Kung duwag ako, naputi ang itlog, katulad ng mga nayupak na yun, natakot ako. Naku, baka anuhin nila ako. Natahimik na lang ako kasi yung mga kalaban ko, mga bangag. No! Over my dead body.